Tinamaan ng puwersa ng India ang isang imbakan ng nuklear sa Pakistan. Ayon sa balita, maaaring naging simula ng digmaang nuklear ang ika-10 ng Mayo. Gayunpaman, iilan lang ang nakakaalam kung gaano tayo malapit sa pagsiklab ng ikatlong digmaang pandaigdig. Meron tayong breaking news, ang Pakistan. Inaakusahan ng punong ministro ng Pakistan ang India na nagsimula ng kaguluhan dahil sa mga misil na pinakawalan nito sa kanilang bansa kagabi. Matagal nang tensyonado ang relasyon ng India at Pakistan, dalawang bansang may nuclear weapons. O nagtuturuan ng sisi ang India at Pakistan sa karahasan mula nang patayin ng mga militante ang mga turistang Indian sa Kashmir na sakop ng India noong nakaraang buwan. So ito ang pinakamatinding sagupaan ng dalawang magkapitbahay na bansang may nuclear weapons sa loob ng dekada. Sinabi ni Shahbaz Sharif na nagkamali ng malaki ang India at ngayon ay kailangan nitong pagbayaran niyon. Maraming makapangyarihang bansa sa mundo ang nababahala sa ngayon. Amerika, Russia, China, European Union at iba pa. Lahat ay hindi makatulog sa pag-aalala. Ito ang dahilan kung bakit nakialam ang Estados Unidos ng Amerika para itulak ang tigil putukan. Ayon sa mga ulat, natanggap ng United States ang ilang nakakabahalang impormasyon tungkol sa direksyon ng digmaang ito. Hindi isiniwalat ang nakakabahalang impormasyon, ngunit mahuhulaan naman natin ito. Ngunit bago ang lahat, balikan natin ang mga pangyayari upang malinaw nating maunawaan ang lahat. Noong ika-22 Abril, malupit na inatake ng mga teroristang Pakistani ang India. 15 araw ang lumipas. Noong ika-7 ng Mayo, gumanti ang India gamit ang eksaktong surgical strikes na tuluyang nagwasak sa mga pangunahing kampo ng terorista na nakatago sa loob ng teritoryo ng Pakistan. Nilinaw ng India sa Pakistan na ang pag-atake ay hindi laban sa mga sibilyan o militar ng Pakistan, kundi laban lamang sa mga kilalang kampo ng terorista. Subalit nagpasyang gumanti at maglunsad ng ganap na digmaan ang Pakistan. Sa loob ng 2 araw, nagpakawala sila ng 500 mas higit pa drone at daan-daang misil sa 36 na lungsod sa India. Sa kabutihang palad, karamihan sa banta ay matagumpay na nasabat, ngunit malinaw ang layunin ng Pakistan, isang hindi mapag-aalinlangan ng kilos ng digmaan. Kaya, bandang huli ng Mayo 9, hanggang sa mga unang oras ng Mayo 10, nagpakawala ang India ng sarili nitong pagganti. Sa loob ng 3 oras, nagpakawala ang India ng mga misil, kabilang ang isang long-range ramjet supersonic cruise missile na tumama sa 11 base militar ng himpapawid sa 4 na probinsya ng Pakistan. Ang ilan sa mga target ay mga importanteng imbakan ng bala at mga base tulad ng Sargodha at Bulari na kinaroroonan ng mga frontline F-16 at JF-17 fighter jet. Sa loob ng isang gabi, 20% ng infrastruktura ng Air Force ng Pakistan ang nawasak. Ayon sa opisyal na pag-uulat ng India, kontrolado pa rin ang mga pag-atake at nagbabala sila sa Pakistan na handa silang targetin ang karamihan ng natitirang infrastruktura kung lalala ang tensyon. Nakababahala para sa Pakistan ang lubos na kabiguan ng kanilang air defense network na karamihan ay galing sa China. Sa nakalipas na dekada, nag-invest ang Pakistan ng $10 bilyong para sa modernong militar, kung saan mahigit 80% ng arsenal ay galing sa Beijing. Kabilang dito ang Advanced HQ-SHAM surface-to-air missile systems na nagkakahalaga ng humigit kumulang 300 milyon bawat battery. Ibinenta ng China ang mga sistemang ito bilang katumbas ng makapangyarihang S-300 ng Russia, na kayang sabay-sabay na subaybayan at labanan ang maraming aerial threat sa distansyang 200 kilometro at taas na 27 km. Bumili rin ang Pakistan ng ilang high-tech na YLC-8B long-range surveillance radars na nagkakahalaga ng mahigit $50 milyon bawat isa. Ipinagmamalaki ng China na kaya ng mga radar na ito na subaybayan ang daan-daang target sa himpapawid ng sabay-sabay na may detection range na higit sa 450 kilometro. Gayunpaman, sa aktwal na kondisyon ng labanan, wala talagang na-detect ang mga radar. Matagumpay na tumama sa bawat target ang mga hindi natukoy na missile at drone ng India. Bukod pa sa dalawang sistemang ito, ang inventaryo ng Pakistan ay may iba pang mga depensang gawa ng China tulad ng LY-80 missile batteries, FM-90 air defense systems at mga kabagong surveillance drone. Ngunit wala sa mga ito ang kumikilos gaya ng inaasahan. Ngayon, napilitan ang mga puwersa ng Pakistan na manu-manong paputukan ang kanilang mga anti-aircraft gun
Nang walang direksyon sa himpapawid, umaasang matamaan ang mga drone ng India. Dito napapasok ang mga nuclear ng Pakistan. Hindi ito advertiser-friendly sa YouTube algorithm, kaya kailangan namin ang tulong nyo. Ang YouTube ay nagre-restrict ng mga video tungkol sa digmaan, ngunit ito ang realidad ng ating mundo. Kung maaari, pindutin ang like at subscribe button sa ibaba. Malaki ang maitutulong nito sa video at lubos naming pinahahalagahan kayo. Kaya kapag pumalpak na ang lahat, ang tangi na lang inaasahan ng Pakistan ay ang kanilang nuclear arsenal. Kung nasa kalagayan ng Pakistan, gagawin mo ang lahat para patibayin at protektahan ang mahalagang ari-ariang ito. Tama ba? Well, ginawa nga iyon ng Pakistan. O sa tingin nila, nagawa na nila. Pero gaya ng nakita na natin, wala sa mga defense system na gawa ng China ang talagang gumana nang subukin ito. At ang malalang pagkabigong iyon ay hayagang nabunyag noong ika-10 ng Mayo nang direktang atakihin ng India ang Nurcan base sa Rawalpindi. Ang base na ito ang literal na sentro ng utos ng air mobility ng Pakistan. Dito matatagpuan ang mga mahalagang kagamitan tulad ng stockpile ng nuclear warhead ng Pakistan sa Ab-Iryai early warning aircraft, C-130 at 30 Hercules transporters at IL-78 aerial refueling tankers. Sa kabila ng sinasabing hindi ito matitinag, direktang tinamaan ang Nurcan base ng maraming precision-guided na mga missile ng India. Mabilis na kumalat ang matinding takot sa hanay ng militar ng Pakistan na parang apoy sa kagubatan. Walang nakakaalam kung gaano kalalim ang pinsala o kung ilang nuclear warheads, kung meron man, ang naapektuhan o nasira. Ang hindi alam ng karamihan ay hindi palaging nakaarmas at handang gamitin ng India at Pakistan ang kanilang mga nuclear warheads. Hiwalay na iniimbak ang kanilang mga nuclear warheads malayo sa mga missile, damamaisari na delivery system. Kung sumiklab ang digmaan, ilang oras pa ang kailangan para mabuo ang mga warhead, maikabit sa mga missile, at maipadala. Samantala, ang United States of America at Russia ay pinananatiling buo, armado, at handang agad na ilunsad ang marami sa kanilang mga sandatang nuklear sa isang iglap lang. Ito ay mahalaga dahil nagpapaliwanag ito sa ginawa ng India nang salakayin nila ang Nurcan base sa Karana Hills. Natuklasan ng India ang mga eksaktong lokasyon ng mga nuclear warhead ng Pakistan, isang malaking pagkabigo sa intelihensya para sa Pakistan. Ang katotohanan ng iyon lang ay nagpadala na ng nakakatakot na mensahe diretso sa Islamabad. Nagpanik ang Pakistan nang mapagtanto na maaring mawala ang kanilang nuclear arsenal na siyang kanilang pinakahuling backup plan, anumang oras. Kaya't nagmadali silang humingi ng tulong sa Estados Unidos, nakiusap sa Amerika na pilitin agad ang India na itigil ang putukan. Ngayon, heto ang nakakatawang bahagi. 2 araw lang ang nakalipas, si J.D. Vance, ang pangalawang pangulo ng Estados Unidos, ay live sa Fox News at sinabi niyang ang gulong ito sa pagitan ng India at Pakistan ay, at ika nga niya, talagang wala tayong pakialam dyan. Sa loob ng 48 oras, napasok agad ang Amerika sa gitna ng isa sa pinakamapanganib na nuclear standoff sa loob ng mga dekada. Kakaiba at halos kahina-hinala ang bilis ng paglipat ng Amerika mula sa pagiging walang pakialam hanggang sa sobrang pagkakasangkot. Ganoon ba talaga kalala ang takot ng Pakistan kaya nakiusap sila sa Amerika na makialam? O baka naman mayroong palihim na pananakot na parang nagbabantang magkakaroon ng kaguluhang nuclear kung hindi sila makikialam? Sapagkat ang matinding pagkadesperado ay nagtutulak sa mga bansa na gumawa ng matindi at biglaan minsan na desisyon. Babalikan natin tumamaya, pero alam mo bang hindi ito unang beses na nakialam ang United States at halos napigilan ang nuclear na digmaan sa pagitan ng India at Pakistan noong 1979 sa digmaang Kargil. Direktang namagitan si United States President Bill Clinton sa India at Pakistan. Isang taon bago iyon, noong 1988, ginulat ng India at Pakistan ang mundo nang subukan nila ang mga sandatang nuklear at naging mga bansang may kakayahang nuklear. Binago nun ng lahat. Anumang alitan sa pagitan ng dalawang magkapitbahay na ito ay maaaring maging mapaminsala. Nagsimula ang Kargil conflict ng palihim na sinalakay ng mga sundalong Pakistani ang mataas na bahagi ng Kashmir sa India. Sa simula, inakala ng India na maliit na rebelyon lang ang kinakaharap, ngunit natuklasan agad nila na mga unit pala ng militar ng Pakistan ang mga umaatake. Sumiklab ang matinding labanan at mabilis lumala ang sitwasyon. Nakita agad ni Clinton ang panganib nito. Para maiwasan ang bangungot na sitwasyong ito,
Personal na namagitan si Clinton at inanyayahan si Prime Minister Nawaz Sharif ng Pakistan sa Washington para sa agarang pag-uusap at pinilit ang Pakistan na iurong ang kanilang tropa mula sa teritoryo ng India sa Kargil. Matapos ang matinding negosasyon, pumayag si Sharif at sa huli ay umatras ang mga puwersa ng Pakistan na nagwakas sa digmaan sa Kargil. Lumaktaw tayo sa kasalukuyan at halos pareho ang ginagawa ngayon ni Pangulong Donald Trump. Sa magdamag, mabilis siyang kumilos para muling ipatupad ang tigil putukan sa pagitan ng India at Pakistan. Sa klasikong estilo ni Trump, bago pa man makapag-anunsyo ang alinmang bansa, inunahan na niya at ipinahahayag ang tigil putukan. Itinatanghal ang sarili bilang baiyaning pumigil sa digmaan. Subalit ang tigil putukan ay hindi tumapat ng higit sa 3 oras. Nilabag ito ng Pakistan sa pamamagitan ng matinding pambobomba at pagpapadala ng maraming suicide drone sa teritoryo ng India. Ngayon, sa panahon ng negosasyon para sa tigil putukan, binalaan ng India ang Pakistan na kung magpapaputok sila kahit isang bala, magpapalipad ng drone o gagawa ng mapanuksong kilos, magiging mabilis, mapanira at hindi malilimutang tugon ang ibibigay ng India. Sa panahong ito, posibleng ginagawa na ng India ang kanilang pagbabanta. At kung ganun nga ang nangyari, magtiwala ka sa akin, gugustuhin mong mag-subscribe ngayon din dahil may paparating na namang panibagong video. Ngayon, balik tayo sa usapin ko ng pananakot. Walang posisyon ang Pakistan para manakot ng kahit sino ngayon, lalo na ang Estados Unidos. Bagsak na ang ekonomiya nila, nasisira ang militar na infrastruktura nila araw-araw, at halos wala ng kredibilidad sa mundo. Pero may isa pa silang alas, ang natatangi nilang panakot, at iyon ay ang banta na baka mapunta sa maling kamay, ang kanilang mga nuclear warhead. Sa totoo lang, ito ang maaaring nangyari. Agad na lumapit ang Pakistan sa administrasyon ni Trump, halos nakiusap sa Amerika na makialam at pigilan ang mga pag-atake ng India. Ipinahiwatig nila na kung magpapatuloy ang India sa pag-atake sa mga airbase at mahahalagang pasilidad militar ng Pakistan, maaaring mawalan ng kakayahan ang sandatahang lakas nito na bantayan kahit ang sariling nuclear stockpile. Sa madaling salita, malamang na nagbabala ang Pakistan na kung lalala pa ang sitwasyon at tuluyang maparalisa ang kanilang militar, may nakakatakot na panganib na ang kanilang mga sandatang nuklear ay maaaring direktang mapasakamay ng mga grupong terorista. Ang Taliban at Tehrik-e-Taliban Pakistan ay kumikilos sa loob ng Pakistan ng mahabang panahon, kaya't seryoso ang pagtuon ng Estados Unidos sa banta nito. Kumilos agad ang Washington para ayusin ang komunikasyon ng India at Pakistan. Sinusubukang pakalmahin ang sitwasyon at tiyaking matigil agad ang putukan. Sa yugtong ito, hindi alam ng publiko ang tunay na pangyayari. Ngunit matapos ang airstrikes ng India, iniulat ng media ng Pakistan na ipinatawag ni Prime Minister Shahbaz Sharif ang isang emergency meeting ng National Command Authority. National Command Authority. Ang grupong ito ang responsable sa pamamahala ng nuclear arsenal ng Pakistan. Dito nagsimulang magdugtong-dugtong ang mga tao at napagtanto ang kaseryosohan ng sitwasyon. Pagkatapos ng pulong ng National Command Authority, nakipag-ugnayan agad ang direktor ng Pakistan's General Military Operations sa kanyang katapat sa India at humiling ng agarang tigil putukan. Kasabay nito, sumali rin sa panawagan ang mga matataas na lider ng Amerika tulad nina Pangalawang Pangulo J.D. Vance at Senador Marco Rubio. Personal na kinontak nila ang mga mataas na opisyal at National Security Advisor ng India. Mariing hinimok ang pagpigil sa sarili at pinilit silang pakalmahin ang sitwasyon bago tuluyang mawalan ng kontrol. Para naman sa mga nagdududa kung tinamaan ang mga nuclear facility ng Pakistan, narito ang makakapagpatigil sa mga pagdududang iyon. Maaga noong ika-11 ng Mayo, namataan ang isang eroplano ng American Department of Energy, isang espesyal na Beechcraft B-350 na paulit-ulit na umiikot sa himpapawid ng Pakistan. Ang eroplanong ito ay ginagamit particular ng United States Department of Energy, ang ahensya na responsable sa seguridad at mga bantang nuklear at mga emerhensyang may kinalaman sa radyaktibo. Sa makatuwid, ang mabilis na paglitaw ng eroplanong ito ay nagpapahiwatig na malakas na tinamaan ng mga pag-atake ng India ang mga nuclear warheads o nasira ang isang kritikal na bagay na maaaring magdulot ng pagtagas ng radyaktibo. Kung di ka pa kumbinsido, isa pang ebidensya. Napansin ng mga flight tracker ang isang kargamentong eroplano ng Egyptian Air Force na biglang lumipad mula China papuntang Pakistan. Bakit nga ba nagmadali ang isang eroplano ng Egypt papuntang Pakistan matapos umatake ang India? Ayon sa mga usap-usapan, ito raw ay inayos dahil sa agarang kahilingan ng Estados Unidos.
Lumabas na ang Egypt ay may malaking reserba ng espesyal na elemento na tinatawag na boron, partikular ang boron-10 sa Nile Delta. Ang boron-10 ay kilalang pandaigdigang materyales sa pagpigil ng pagtagas o pagkalat ng radioactive na sangkap. Ang desisyon ng India na salakayin ang nuclear facility ng Pakistan ay isang napakalaking sugal. May ilan pang ang tatawag dito na pabaya o walang ingat. Ngunit maaaring ito rin ang naging dahilan kung bakit naiwasan ang mas malaking sakuna. Pagkatapos kasi ng pag-atake, naipit ang Pakistan at naiwanan ng dalawang pagpipilian lang. Unang opsyon, magpanik at pakawalan ang lahat ng natitirang nuklear na armas, desperadong hakbang na puno ng kabaliwan. O ikalawang opsyon, umatras, huminga ng malalim, at piliin ang kaligtasan kaysa sa pagpapakamatay. Mabuti na lamang, pinili ng Pakistan ang ikalawang opsyon. Paano kung pinili ng Pakistan na gumanti gamit ang mga sandatang nuklear sa halip na gawin ang nararapat? Kung ganoon, haharap tayo sa isang buong sakuna. Hindi lang para sa India at Pakistan, kundi literal para sa sangkatauhan. Ang tinutukoy ko ay ikaw, ako, lola mo, mga anak mo, mga anak nila, at mga apo ng kanilang mga apo. Paulit-ulit na kinumpirma ng mga siyentipikong pag-aaral na kahit isang maliit na palitan ng nuklear sa South Asia ay magdudulot agad ng pandaigdigang kapahamakan. Sa ngayon, ang India at Pakistan ay may mas mababa sa 200 nuclear warheads kumpara sa libu-libong pagmamay-ari ng United States at Russia. Maaaring mukhang maliit ito, pero sapat na para magdulot ng ganap na kaguluhan sa buong mundo. Ilang oras pagkatapos ng unang nuklear na pagsabog, malalaking apoy ang susunog sa mga lungsod, maglalabas ng milyon-milyong tonelada ng usok at uling sa atmosfera. Ayon sa konserbatibong siyentipikong pag-aaral, 51,125 milyong tao ang posibleng mamatay sa unang ilang linggo pa lang. Mas marami pang buhay ang nawala sa loob ng ilang araw kumpara sa kabuang bilang ng namatay sa ikalawang digmaang pandaigdig. Ang mga lungsod tulad ng Delhi, Mumbai, Karachi, Lahore, Islamabad, wala na. Naging abo dahil sa malalaking apoy at pagsabog. Ayon sa isang nakakakilabot na makatotohanang simulasyon, 100 kiloton na nuclear bomb na sumabog sa isang mataong lungsod ay agad napapatay ng humigit kumulang 2 milyong tao at malubhang makakasugat pa sa 1.2 milyon. Isipin mo ang dami ng ganitong kapahamakan na dulot ng maramihang pagsabog. Alalahanin, ito pa lang ang paunang epekto na tinatawag ng mga siyentipiko na prompt effects. Sa katunayan, ang fallout, naglalagablab na sunog, at pagbagsak ng mga infrastruktura ay magdudulot ng mas maraming kamatayan. Kapag nagsimulang lumitaw ang mga ulap na parang kabute, magsisimula na ang pandaigdigang bangungot. Ang matinding sunog mula sa nagliliyab na mga lungsod ay maglalabas ng 536 na milyong tonelada ng itim na carbon soot sa itaas na bahagi ng atmosfera ng mundo. Para mailarawan ito, alalahanin mo yung malalaking sunog sa langis sa Kuwait noong digmaang Gulf ng 1991. Ito ay naglabas lang ng mga 0.1 milyong tonelada ng soot sa hangin. Gayunpaman, pinadilim nito ang kalangitan at nilason ang hangin sa buong rehiyon, ang kilalang pagsabog ng Bundok Tambora, noong 1815. Ang pagsabog ay naglabas ng 10-30 milyong tonelada ng abo at debris sa atmosfera na nagdulot ng taon na walang tag-init noong 1816. Bumagsak ang temperatura sa buong mundo. Nabigo ang mga pananim sa Europa at Hilagang Amerika. Nagyelo at nagutom ang mga tao at ang tag-init ay naging malamig. Sa pagkakataong ito, unti-unting nahugasan ng ulan at niebe ang abo mula sa bulkan, kaya dahan-dahang luminaw ang kalangitan. Pero ang uling mula sa nuclear? Naiiba ito. Umaangat ito ng sobrang taas, lagpas sa mga ulap kaya walang ulan doon na makakapaghugas pababa nito. Sa halip, nananatili itong nakadikit sa stratosphere ng maraming taon o kahit dekada na parang isang napakalaking payong na humaharang sa sikat ng araw sa buong mundo. Sa loob ng 2 linggo, ang usok na iyon ay tuluyang tatakpan ang buong planeta. Sa loob ng ilang araw, babagsak ng husto ang temperatura ng mundo at papasok tayo sa tinatawag ng mga siyentipiko na nuclear winter. Ang pandaigdigang temperatura ay bababa ng 2.5 Celsius halos magdamag at sa mga susunod na linggo, ang mga panahon ng pagtatanim ay biglang liliit o mawawala. Magkakagulo ang mga pattern ng ulan, babagsak ang mga ani, at guguho ang agrikultura sa buong mundo. Isang pag-aaral sa Nature Food noong 2022 ang nakapagtala na ang nuclear winter
na dulot ng limitadong digmaang nuklear sa pagitan ng India at Pakistan ay maaaring magpabagsak ng pandaigdigang produksyon ng pagkain ng matindi, kung saan hanggang 2 bilyong tao ang mamamatay sa gutom. Higit iyon sa isang kapat ng sangkatauhan. Kahit ang mga bansang hindi binumba ay makakaranas ng matinding taggutom at pagbagsak ng ekonomiya. Hindi na kailangan pang manghula sa puntong ito. Nakita na natin kung gaano talaga kakilabot ang digmaang nuklear sa pamamagitan ng halimbawa ng Japan. Noong ika-6 ng Agosto, 1945, ibinumba ng Estados Unidos ang Hiroshima, Japan gamit ang atomikong bombang Little Boy. Ang iisang bombang ito ay may nakapaminsalang lakas na katumbas ng 15,000 tonelada ng trinitrotoluene na sabay-sabay na sumabog. Sa isang iglap, 70% ng Hiroshima ay bigla na lang nawala. Mahigit 80,000 tao ang agad na namatay, naglaho dahil sa pagsabog. Noong huling bahagi ng 1945, mahigit 140,000 katao ang namatay ng dahan-dahan dahil sa mga sugat, paso at nakamamatay na radyasyon. Matapos ang 3 araw, winasak ng plutonium bombang Fatman ang 6.7 kml ng Nagasaki at pumatay ng halos 74,000 bago. Matapos ang taon, umabot sa 4,000 degrees Celsius ang temperatura sa ground zero. Literal na natunaw ang mga gusali, nasunog ang laman ng tao, at buong mga komunidad ay nagliyab sa apoy. Kahit ang ulan pagkatapos ay naging lason, isang nakamamatay na itim na radioactive na ulan na nagkalat ng kontaminasyon saan man ito tumama. Sa Nagasaki, halos 74,000 ang namatay bago matapos ang taon na umabot sa kabuang 210,000 buhay na nawala mula sa 2 bomba. Ang biglaang pagkawasak ay sumira sa mga infrastruktura sa mga apektadong lugar. Sa Hiroshima, halos lahat ng doktor at nurse ay napatay o malubhang nasugatan din. Kaya 3 ospital na lang ang bahagyang gumagana mula sa orihinal na 45. Karamihan sa mga biktima ay may matinding paso at trauma, kung kaya't halos imposibleng magbigay ng medikal na tulong. Wala nang makakaresponde sa loob ng ilang oras dahil pati ang mga unang rumesponde ay kabilang sa mga nasawi. At kahit ang mga pumasok sa mga lungsod kalaunan para tumulong ay madalas ding nabiktima ng sakit dulot ng radyasyon. Isang saksi mula sa Nagasaki ang nagsabing nakita niya ang mga taong tumatakas na parang langgam, may mga sunog sa katawan at nakatayong buhok, at nagkaroon ng malawakang cremation sa mga sumunod na araw. Lubos na ikinagulat ng buong mundo ang laki ng pinsala at dami ng nasawi sa 2 pambobomba. Ang Hiroshima ang unang lungsod na winasak ng atomic bomb, at ang Nagasaki ang pangalawa at huli. Ngunit hindi natapos ang trahedya sa pagsuko ng Japan. Ang epekto ng pambobomba sa Hiroshima at Nagasaki ay tumagal ng maraming dekada. Ang mga nakaligtas, nakilala bilang Hibakusha, ay humarap sa mga panghabambuhay na pagsubok sa kalusugan. 5 hanggang 6 na taon matapos ang 1,900 at 45 napansin ng mga doktor ang biglang pagtaas ng kaso ng leukemia sa mga nakaligtas. 1 dekada makalipas, lumitaw ang mga cancer tulad ng thyroid, suso, at baga ng hindi pangkaraniwan sa mga nakaligtas. Umabot ng 10, 20, minsan kahit 30 taon bago lumitaw ang mga cancer. Ang pinsala ng radyasyon mula sa bomba ay mabagal ngunit tuloy-tuloy. Tulad ng lasong nakatago sa loob ng dekada, unti-unting sinisira nito ang DNA sa katawan ng mga nakaligtas. Kahit ang mga buntis na babae malapit sa pinagsabugan ay nakaranas ng pagkalaglag o nanganak ng mga sanggol na may matinding depekto, kapansanan at mas maliit na ulo. Makalipas ang ilang henerasyon, nananatiling buhay sa ilalim ng banta ng cancer at mga genetic mutation ang mga nakaligtas at kanilang pamilya. Nagising ang mundo sa katotohanang kaya na ng tao ang sariling pagwasak ng lubusan at mabilis. Sa mga dekadang sumunod, mahigit 500 nuclear tests ang pinasabog sa lupa ng iba't ibang bansa. Ang radioactive fallout mula sa mga pagsubok na ito ay nagsimulang lumitaw kahit saan. Nagdulot ng kontaminasyon sa lupa, ilog, karagatan, at ngipin ng mga bata sa buong mundo. Noong 1960, 2 pa lang, umabot na sa nakakagulat na 178 nuclear test ang naisagawa. Dahil sa matinding takot sa radioactive contamination, pinagtibay ng buong mundo ang Partial Nuclear Test Ban Treaty noong 1963 na nagbabawal sa mga nuclear explosion
sa ibabaw ng lupa. Ang tanging positibong bagay mula sa hapon ay naging global na tabu na ang mga sandatang nuklear. Mula 1945, walang bansang naglakas loob na tawirin muli ang linya. Dahil ipinakita ng Hiroshima at Nagasaki ang totoong mangyayari kapag may gumawa ng nuclear attack. Masusumpa at pasusuklamin ng buong mundo ang sinumang muling gagamit ng nuklear, tulad ng mga Axis powers noon. Walang may gusto maging bansa na susubok sumira sa madilim na tabong ito at tumanggap ng panganib ng nuklear na paghihiganti. Sa mga digmaang tulad ng Koreano, Vietnam, Soviet Afghanistan at Indo-Pakistan, pinagdebatehan ng mga lider ang paggamit ng nuklear, ngunit palaging umatras sa huli. Walang lider, gaano man siya kalupit, ang gustong maging responsable sa pagsira ng sumpang iyon at maging pinakamasamang kontrabida ng sangkatauhan. Sa halos 80 taon, ang marupok na kapayapaang ito ay nanatili dahil sa pagsasama ng moral na pagpipigil at matinding takot sa ganti. Ngunit sa kasalukuyan, ang radikalismo at kaguluhan mula sa Pakistan ay umabot na sa matinding antas na naglalagay sa India at sa buong mundo sa bingit ng panganib. Marahil iyon ang dahilan kung bakit kinakailangan ang kamakailang mga pag-atake ng India bilang pag-iingat laban sa mga pasilidad nuklear ng Pakistan. Maaaring nailigtas na tayo ng mga pag-ataking ito mula sa paggising sa isang nakakatakot na bagong realidad. Walang makapagtiyak kung ang hakbang na ito bilang pag-iingat ay nakapigil sa isang nuklear na bangungot. Pero sa ngayon, pareho na nating nauunawaan kung gaano kataas ang nakataya at kung bakit mahalaga sa ating lahat na nanonood ang digmaang ito na tila malayo at nangyayari sa libu-libong milya ang layo.